Eto na naman tayo mga kabayan. Ngayong araw gagawa tayo ng secret door na slot wall. Ano ba? Secret door na may design na slot. Parang slot wall. Pero secret door. Gets nyo ba? So, simulan na natin. Para sa background lang, yan ay closet. Lalagyan ng mga walis at ano pa. At nagtatanong kayo, ba't namin binutas yan? Wala lang, gusto na namin butasin. Aray, ang bigat. So nakikita niya yung pintuan sa likod, yun yung lalagyan natin ng secret door. Dahil dyan namin ilalagay yung refrigerator. So yung door na yun, wala nang kwenta kasi puno na ng refrigerator, di ba? So nag-decide kami na i-keep lang yung door, pero secret lang. Secret lang ha, di ba? Secret. Okay, tama ng daldal, trabaho na. So yung muna natin gagawin, magpuputol-putol tayo ng mga kahoy. Yung binili namin is mga 1 by 8. So, yung kapal ng slat wood is 1.5 inches. Binilang ko na to, so alam kong 14 pieces yung gagamitin ko. Sa panahon yan, kailangan mag-budget. Siyempre, support din sa kliyente natin para minus gastos. May mas akong dala pero tinamad ako. Hehe, malikabok na naman. Siyempre, dahan-dahan pa rin. Baka maputol yung daliri. Yan, putol na. At ito, last na to. Shoutout sa asawa ko, rinabeluhan ako ng jumpsuit. Gustong-gusto ko talaga dahil yung jumpsuit na yan, maraming busa. Pwede nilagyan ng pencil, multicap, truck, kabayo, listahan. Kaya ano pwede mo ipasok dito. Pagkatapos ma-slice lahat, puputulin naman natin yung height. Para sa konting kalaman, ang traditional residential house, height ng wall dito is 8 feet pero yung mga modern ngayon 9 feet na. Ang ganda, 9 feet ang tangkad. Dapat lang kasi matatangkad yung mga tao dito. Yung ginawa ko, binawasan ko lang ng 1 inch sa top and bottom. So 2 inches yung bawas sa 8 feet para may clearance sa floor at saka ceiling. Para pag i-open mo yung door, walang sayad. Diba? Wow, ang bilis! Ngayon, worth it ba bumili ng mga power tools? Worth it? Para sa akin oo, lalo na pag full-time siya sa'yo. Ay, siste, pag full-time ka. Pero pag hindi full-time, pwede din bumili. Dami mong pera eh. Pero pag wala kang budget, bili ka ng second hand sa marketplace, online. At saka pagkatapos mo magamit, benta mo ulit. Ganun lang kasimple. Kasi mas maganda yung pagkakagawa mo, pangsakto yung tools mo, at saka mabilis pa. Pero yung unang plano talaga namin is bumili ng tools para ayusin yung bahay namin. E anong nangyari? Ngayon, hindi pa rin tapos yung bahay namin. Eto ako nag-aayos ng ibang bahay. Ang gulo ng mundo. Ito rin yung ayaw ko na parte yung sanding. Pero mga chong, importante ito. Kasi pag nakasand yung wood mo, professional look talaga siya. Compared sa hindi nakasand. Maliit na bagay pero malaki yung impact nito. My next project ko isand nyo rin kahit konti lang. Matanggal yung mga maliliit na bulbol. Mga kahoy pala na maliliit. Okay, balik tayo sa loob. Lalagyan ko muna ng plywood at saka lalagyan ko pa ng isang patong ng 1 inch by 1 inch na wood para may elevation. Kasi yung gusto ng kliyente, nandun yung kliyente nasa likod. Kasi yung gusto ng kliyente is may LED light. Lagyan natin ng gap from the wall to the door para makalusot yung ilaw. Papatayin ko muna yung ilaw kasi matutulog ako. Hindi, joke lang. Gagamit tayo ng laser. So yung laser ko cheap lang, hindi masyadong maliwanag. Yung gamit ng laser para ma-level yung wood mo. Para ma-level. Diba? Tapos ipako na natin. At saka linagyan ko pala ng liquid nails para extra reinforcement. Extra na reinforcement pa. Ha! Nagbago ko pala ilagay yung unang slot wood is lalagyan muna natin ng LED para hindi tayo mahirapan mamaya. Tapos, ginamitan ko lang ng super glue at saka in-staple ko pa para wala na tayong kawala. Yung gamit ko na LED is COB. COB means chip on board. Meaning, yung ilaw hindi putol-putol. Ito hindi na kailangan ng diffuser. Yung ilaw na talaga straight line. Ito, ilalagay na natin yung sinasabi kong spacer para may gap sa wall sa door.
Ito yung 1 by 1 inch. Next nito is ilalagay na natin yung first slot natin. Siyempre, glue muna. And then, yung mga slots na. Tapos, cleaner ko yung LED papasok ng door para hindi makita labas. And then, papakuin na natin. Let's go! Tapos, pupunin natin yung measurement ng lapad ng door para lagyan natin ng plywood at spacer. Kahit alam ko na yung sukat, ba't ko sinukat ulit? Gago talaga. Ulit-ulit. And tada! Ito yung mga spacers. Ilalagay natin sa door at saka wall dahil basta nahihirapan na ako. Pagod na ako mag-explain. Makikita niyo mamaya. Kinakatok ko muna yung wall. Baka may tao sa likod. Hindi. Para makita ko yung kung nasaan yung stubs. Kasi mostly dry wool lang yan. Walang kwenta yung screw mo. Matatanggal din yan. Kaya dapat kahoy. Yung door, kahit hindi mo nakatupin, walang tao sa likod. Hindi, kasi solid MDF yung kahoy. Yung door. At saka binatasan ko na yung wall para ilusot yung wire para sa LED. Yun, nakita nyo na yung idea. Hi! And then, ilalagay na natin yung plywood. Pinutol ko yung plywood sa size ng door at yung natira, ilalagay ko sa taas para pantay sila lahat. And next, ilalagay na natin yung pinakaunang slats. So, gumamit pa rin tayo ng laser para tuwid yung slats. So, yung style dito, hindi natin ipapako yung slat sa wall. Papako lang natin yung slat sa door para ma-open yung door. Kasi pag ipinako mo yung slat sa wall, hindi na ma-open yung door. At makalipas ng isang oras, napahanap din ako ng saktong spacer in between the slats. Dahil mahirap na, malagay mo yung slots tapos pagdating sa last slot, hindi pala sakto yung space, hindi pantay yung space. So dapat hindi mo muna ipapako yung slots hanggat di mo na determine yung exact spacing. So yung ginawa ko, pumutol ako ng maliit na wood para gawing spacer para pantay-pantay lahat yung spacing from left to right. Woo! And sabi ko dapat yung first slot mo ay talagang tuwid. Dahil dyan magre-rely yung following slots na ilalagay mo. Pag magsimula ka ng tuwid, matatapos mo rin ang tuwid. Isa pang tips, pag magpako ka, huwag mong ipako ng pantay-pantay. Ipako man ng random para hindi mahalata yung mga nail marks. Bibilisan ko na. Kasi paulit-ulit lang to, baka nabuburo yung nakayos pinagsasabi ko. Enjoy nyo na lang yung time-lapse. At pagkatapos nito, lagyan nyo ng stain, bahala kayo kung anong gusto nyong kulay. At importante may stain para ma-preserve yung kahoy at mas tumagal pa yung lifespan. Okay, ito na yung final result. Tada! Bye-bye!